Welcome mga ka-For The Body sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, i-subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-For The Bodies. Yes, hello, good morning mga ka-For The Bodies. What a beautiful and lovely day. Kumusta po kayo? Andito po tayo sa bayan ng Tagkawayan. Ano po, boundary po ito ng Dalgaliega and Tagkawayan. At may property po tayong bibisitahin. So, ito pong nakikita nyo po na barangay road na po ito na ginawa po dito. Ididiretso po ito mismo doon sa property. So, may portion lang po siya ngayon na hindi pa po tapos yung kalsada. Pero ang maganda sa property na to, napakamura po nito. Mga ka-For The Bodies, baka mag-agawan po tayo yung mga kliyente natin dito. Kasi napakaganda po ng property yan po. Ginawa na po yung daan. So, pasok naman po yung motor. Pero sa ngayon, yung sasakyan po, hindi pa po kayang ipasok. Pero po, may daan na po siya papasok. So, panoodin po natin mga ka-For The Bodies. Isa yan, may linya po ng kuryente. At andito po yung road na kino-construct po mula dun sa concrete road. So, lalakadin po natin papunta dun sa property. Ayan po, continuous walking po tayo papunta dun sa property. So, makikita nyo po yung itsura po ng mga area dito. Pantayan po talaga. Ano po? So, tara. Ganda po dito kasi gagawin na po yung barangay road. Nakita nyo naman po dun sa first part ng video po natin na talaga pong ando na po yung project. So, diretso po yun dito. Mga ka-For The Bodies, after 15 minutes of walking, andito na po tayo sa property. So, ito po yung tie line niya po. Yung boundary po. Kung makikita niya ito, medyo malinis pa itong farm na ito. Kabila, ito din po. So, may right of way po talaga ito. Ano po? So, ito po yung connection dun sa barangay road po. Ayan. So, papunta po tayo dito. Ganda tong property na to. Mura nito. Ang hirap makakuha ngayon ng property na ganito kamura. Tapos ganito pa kayaman. May mga puno po ng mangga. May nara. Ayan po. Nasa bungad po. Ganda. Flat pati siya, patag. Kapatagan siya. So patag yung property. So, makikita nyo lang po may mga konting damo kasi hindi po natatabsan. Ayan, may mga kawayan po. Mamaya po ipakita natin sa drone shot po ito. Ito po ay 3.7 hectares po. Sa titulo po nito 5 hektarya po ito, 5.7. Kasi yung dalawa po ay nakuha na po ng kamag-anak po nila. So yung 3.7 na lang po yung ibinebenta mga ka-For The Bodies. Pero this is one of a kind. Napakabihira na po ngayon na makakuha ng ganito kamurang property. Actually po, tayo po ay pinipilit lang po natin na pag may inilapit po sa atin, pinapaliwanagan po natin na mas mura, mas maganda po. So, luckily, we have this property po na very affordable. Presyong korneto po. yung property natin. So, imagine sa halaga ng korneto, may 1 square meter pa pala na ganun. Yan po, kapatagan po yan. Patag po. Lawak. May mga puno po ng niyog. Mga nasa ilan ang puno ng niyog nito? Gawad? 300 daw yan eh. Nasa 300 na puno ng niyog. Doon sa 3 hectares. Yun lang po ang laman niya kasi yung daming mga na po. Naputol na, mga namatay na. Yung mga puno ng niyog. Malawak. Ayan. Maganda po dito. May alaga po kayo dito mga kambing. Pastulan. Pwede po. Water source. Wala pong problema po dito. Sa area na to. Yan po may mga puno ng niyog. Diyan sa area na yan. So, palipadan po natin ng drone para makita po natin yung whole picture po ng property. Ayan po, bird's eye view muna tayo mga ka-farm lot po natin at ayan, nakikita nga po ninyo.
So may mga open area po siya na walang tanim. Then may mga portion po na may mga tanim po ng puno ng niyog. Ayan po. Then also, makikita nyo po yung mga karatig po na mga lupa niya. Ito po, part na po yan ng property natin. So nasa 350 na puno po ng niyog ang nariyan. At pwede pa po natin dagdagan. Kung mabili nyo po yung property, pwede nyo po tamnan. Yung mga puno po ng mangga, may mga puno ng langka, at ang maganda talaga dito na gustuhan ko, even kahit nasa drone shot po, kitang-kita po talaga na flat po yung property. Tapos itong area po na to, papunta po kayo dito ay banayag na paanhay po. Paakyat po, pero hindi po siya yung matarik na paakyat, talagang banayad po siya. Parang flatland lang din yung nilalakadan mo pataas. Papunta dun sa property. Ayan po yung mga puno ng niyog niya. So, ang maganda nito mga for the bodies natin, kung magustuhan nyo po ito, message lang po kayo sa atin and i-cater ko po kayo. Kung di man po ako makapag-message back agad, probably nasa area po tayo niya, nasa field. Tinatawagan ko po pabalik yung kliyente po natin. So, pasensya na po kaagad kung hindi ko po masasagot at there are times po talaga na medyo busy po tayo. But still, we are responding the calls afterwards po matapos yung ginagawa po natin. So, iwan lang po kayo ng message at babalikan ko po kayo. Ayan po yung plot area. Diyan po tayo nag-stay din. Ito naman po yung mga may niyog na portion. So, yung katabi na po niyan, yung kabila na po is yung 2 hectare po na portion ng property. So, pag pinarelocate naman po yan, i-relocate po ito para ilabas po yung 2 hectare po ng kabilang panig po. Nung pinsa po na. Pero meron na pong sukat yon dati. So, i-relocate na lang po natin dun sa makakabili po yung sa kanya naman po na 3.7 hectares po na property. This very flat land po as you see. Talagang patag na patago siya. 100% po kapatagan po. Kaya yung mga naghahanap po ng flat na farm, ito na po yon mga ka-farm lot. Then, yan pong makikita po ninyo na mga mangilan-ngilan po ng mga damo. Natural po talaga yan. Kasi pag ang farm po ay minsan po ay malinis na malinis, sinahayaan po kasi nung iba na magninyog na may ganyan po mga damo para po at least mataba po yung mga puno nila. Ngayon, pag tinabas po kasi yan, nagiging pataba po yan sa mga puno ng niyog. Ngayon, ito pong nandito po ng mga niyog, kung mapapansin po ninyo, mga takaran pa po yung mga niyog nila. So, mga bata pa, kumbaga. At madaming taon pa mabubuhay po. Kasi karamihan po ng niyog dito, mga centennial po kung tawagin. And also, ang advantage po nitong property na to, nakita ko po is yung presyo po talaga. Number 1 po yon. Even though may konting lakad po siya, naalala ko po noon, I have my vlog na parang nag-post po ako dati ng way back 2 years ago. Kasi 2 years ago pa po, may pinost po ako na nasa 20 pesos per square meter. Tapos about 1 year ago, nag-post po ako ng 25 pesos per square meter. Ang bilis po na makuha po kaagad. So ito, mga nandung bracket lang din po ito mga ka-for the bodies. So kung magugustuhan nyo po ito, directly pwede nyo na pong ipa-reserve and pwede na po kayo magmay-ari. Yun nga lang, talagang pag na-post po talaga ito, medyo madami po talaga mag-aagawan dahil dun sa price. So, titulado po ito, yung property. Ang may-ari po ay magkakapatid na nga po. Namana na po ito ng mga magkakapatid mula sa magulang po nila. So, ito po ngayon ay pinapangasawaan po ng asawa ng isa sa mga kapatid. Then, ayan po, makikita po ninyo, may mga puno ng niyog. Mayroon din pong mga mangilan-ngilan na mga fruit-bearing trees po. So, ito talaga, nalalagasan po nila ito kasi nasa almost 350 po na punong ng niyog. So, sabihin na lang po natin mga ka-for the bodies na per puno po ay nakakakuha po ng 3 pirasong bunga. Buo kung tawagin. Kasi nagti 3 to 4 po, minsan 2 to 5, ganyan po. Mataas na po yung 5. Yan po ay may langka pa po dito. So, sabihin po natin nasa 350 po. I-times 3 nyo na lang po.
pero pinakamababa. Yan po yung bilang ng buo na makukuha po ninyo dito sa property. So, nasa 1,050 na buo. Tapos, meron pa po mga open area na pwede pong pagbahayan. Ano po, sa ngayon lang po talaga lakad pa lang kasi hindi pa po tapos yung development ng Barangay Road. Pero eventually, pag halimbawa pong natapos na po kasi ang pagpapagawa po ng mga road construction po talaga putol-putol unless may budget na po talaga yung barangay. So, ganyan po yung mga ka-for the bodies. Then, ayan po, pagdating po sa, ito po ay net price po ng may-ari. Pagdating po sa mga interesado po, maaari po kayong tumawag. Nandiyan po sa upper right-hand corner po ng screen ang ating numbers po. Available po tayo through mobile phone call and also po sa WhatsApp and sa Viber. Same number po lang yan mga ka-for the bodies po natin. So, ayan po mga ka-for the bodies. Sa mga interesado po dito, message nyo lang po ako. At hanggang dito na lamang po yung video po natin. Dito po nagtatapos ang lahat. At sa uulitin po, tanging sa Diyos lamang ang kapure at tanging Kanya lamang. So, God bless everyone. Message nyo po ako dito sa mga contact details po natin. So, see you soon. God bless you and have a great day.